Sobrang nalungkot po ako sa resulta ng round 6 dito po sa ginaganap na Norway Chess 2024. Grabe po yung nangyari between Grandmaster Magnus Carlsen at World Champion Grandmaster Ding Liren ng China. Explain ko po mamaya sa huli bakit ako nalungkot. Tingnan po natin yung nangyari sa laro. So, puti po dito si Magnus, Knight F3 yung ginawa niya. Sinagot ng D5, tumira po ng G3, Knight F6, Bishop G2, C5, medyo agresibo si Ding, na tumira po ng castling, tapos E3 lang. Nag-C5 si Magnus na itinulak lang. Ayan, no? So, ang mangyayari dyan, mag-E3. Anong napansin nyo? Parang reverse po na binoni. Parang naging puti si Ding, binoni yung setup ni Magnus. So, nag-Knight C6 po yan, kinapture, pinawi ng pawn, and then nagtira lang ng D3, ano, binoni na nga, oh. Nag-Bishop D6, and then nag-Knight BD2, nag-castling, and then nag-Knight lang po sa may G4 or G5. Ito pong si Magnus, na linya pa rin yan. At ang kadalasan pong ginagawa dito, Knight D7 para po ma-atake yung kabayo. Yung iba naman po ay nagbi-bishop d7, tamang develop. Yung iba nag-e5 para makalabas yung bishop eh. Pero si Ding Liren, tumira po ng nobility, siya po ay nag-bishop e7. At kung makikita nyo, pareho pong mabilis yung dalawang ito ah. Meron pa po si Ding Liren 1 minute and 52, samantalang si Magnus mas mabilis 1 minute and 56. Pero obviously kasi this is move number 10 na, mabilis pa rin yan. Anyway, nag-F4 po si Magnus na nag-spend na siya ng 6 minutes na sinagot ng Rook B8. Ayun, pagka Rook B8, tumira po ng Queen E2 lang and then Queen C7 naman si Ding. At according sa engine evaluation, very equal yung position. So pagka Queen C7 po, nag-G4 si Magnus, agresibong umaatake na sinagot ni Ding ng B5. Equal na equal. Dumepensa po yan, B3 lang para solid, na kinapture ni Ding at binawi po ng B-pawn. Pagka-takes po ni Ding, nag-Rook B6. Ayun. Umangat yung tore. Bakit po inangat ni Ding? Kasi gusto niya mag-Bishop B7. Para saan to? Para hindi natakpan. Yun po yung pinakagusto niya dyan. Kaya po nag-Rook B6 and then tumira po ng Knight E4 lang si Magnus na kinapture ng kabayo. Binawi po ng kabayo. Tapos Bishop B7 na nga na mali pa nga daw. Ibalik ko lang no. Ang pinapatira po ng engine for some reason F6. Bakit? Eh, makikita niyo kung bakit. Kasi pagka Bishop B7 nag-F5. Oh. Bakit F6 ang pinapatira? Kasi kung may F6 po si Ding dyan, makakapag-E5 siya. Ngayon, coach, pwede naman mag-E5, hindi maganda kasi may F6. Kaya F6 ang pinapatira. Eto, pagka F5, kinapture po yan, binawi ng pawn, and then nag-Knight E5 si Ding, napinin po siya, nag-F6 po siya, and then nag-Rook AE1 lang. At dito, sabi ng engine evaluation, eh, close to equal pa rin. Bishop B4 lang daw, atakihin yung tore. Pero si Ding Liren, tumira po ng Bishop takes E4. A little bit surprising, pero nakita ko yung idea niya. Gusto niya magkaroon ng solid setup. Bakit po ako nasurpresa? Kasi binigay mo yung bishop mo eh. Ayan, no? Binigay mo yung bishop mo, kapalit yung kabayo. Eh, di nagkaroon ng pair of bishop si Magnus, na pressure pa to. Pero naintindihan ko yung idea niya kasi pagka bishop d6, ayan. So, pag kinapture mo yan, bishop takes, solid, may pagka-equal. Kaso, tingnan yung mangyayari may king move eh. Kining mo man lang. Bakit? Eto na. Sige, solid ka sa gitna. Pero ang ataking kasi eto eh. May mga ganyan tema eh, na mamaya pupunta yan dito. Tapos pipilahan ka. So, magiging defensive yung galawan mo. Anyway, nag-Queen C5 si Ding. Pagka Queen C5, nag-Bishop G3 lang, umatras. Bakit? Dito po lilipat yung reyna dyan, tingin ko, tapos ipapalit yun doon. So, ang ginawa, nag-Rook D8 lang. Kasi pag nag-Queen po dito, may capture pa eh. So, ang ginawa naman po ni Magnus, nag-Queen lang po sa D3. Doon pumunta. So, ang gusto niya lang, ibakit po yung E4 para makadaan yung Bishop. So, ang ginawa ni Ding, nag-Knight D7, na sinagot ng Bishop lang po sa F2. Ayaw ipalit, no? Ayaw niya ipalit yung bishop. Anong nangyayari? May threat po siya dito. Kaya huwag kayong magtaka kung bakit binibigay yung F5. Not just that, pwedeng sumundot ng check papasok. At yung bishop, pwede din mag-bishop dito. So, ang ginawa po ni Ding, nag-bishop doon sa may E5 para hindi makapasok yung reyna. Solid solid na solid. Pero lamang po ang white dito kasi nga may mga ganong idea.
Anyway, tumira po ng Bishop D5 si Magnus. Nag-King H8. Ayun. At pagka King H8, nag-Queen lang po sa may H5 si Magnus na kung saan mali pa nga. Equal na equal ang posisyon. Pero ibalik lang natin, ano daw ba tamang tira? Sabi ng engine, eto daw po, madaliin to. Madaliin daw po yung mga ganyang idea. Lamang daw po. Pero ang inuna kasi ng Magnus, Queen H5, na according sa engine mali. Kasi may mga tirang sisimplihan mo lang daw yan. Ang ititira mo lang daw is Rook B2. Ayan, ganon. Tapos, babalik ka lang ng knight na ganon. O, para pandepensa doon. So, okay pa rin. Yung bishop hindi makagalaw kasi may pressure dito. Medyo equal daw. Yan ang tamang tira. According to engine, Rook B2, completely equal 0-0-0 evaluation. Anyway, ang tinira po ni Ding, Queen F8. Very defensive approach. Anong purpose niya? Para po later on, kasi ito ang plano ng Queen H5 eh. Aangat po yung tore, pupuntang ganun yun. O, bakit siya nag-Queen F8? Para po pagka-rook po dyan sa may E4, ito na nga ang gagawin niya, mag-H6, no? Yan ang gagawin niya para pagka ganun, solid pa rin po. No? Solid yung Queen nakadepensa lang dito. Yan ang mangyayari. Diba? Ngayon, dito po ako nalungkot kasi may na-confirm ako dito eh. Si Ding ang titira. Ang gagawin niya lang po, mag-8-6. Diba? Equal. Tingnan niyo yung ginawa ni Ding. 34 minutes pa siya, halos 35. Tumira si Ding Liren ng Rook B2. Puzzle po yan. Sigurado ko karamihan sa inyo makikita tamang tira ng white yan. Sige, i-post nyo yung video. I-solve nyo. Hindi kayo world champion pero i-post nyo yung video, i-solve nyo to. Anong best move ng white? Nakita nyo ba? So nakita nyo yung hindi nakita ng world champion. Queen takes h7. Checkmate. Checkmate. Nag-design. Bakit? Kasi pagka-capture mo, mate. Coach, bakit ka malungkot? Anong meron doon? Kasi, simula nung nag-world champion po si Ding Liren, hindi siya naglaro ng matagal. Ang sinasabi is health issues, pero hindi po yun kinukonfirm. Pero sa laro pong ito, talagang na-confirm ko na broken po ang world champion. For you to miss these simple tactics, world champion ka, hindi time pressure yung laban. There's something wrong with your mind. Anyway, ito po ay aking palagay lang, no? Kasi kung ganito po kahina ang level na pinapakita mo, by the way, ang score niya po is 3 talo, 2 tabla. I know. 4 na talo na ba siya? Tingnan nga natin. Talo kay Pavi, talo kay Alaresata. 4 na talo. Pusang gala. Ang resulta niya after round 6, 4 na talo, 2 tabla. Ganun ka sagwa yung performance niya. Being a world champion na binubugbog ka lang dyan. Nalulungkot ako kasi to be honest, I believe Ding Liren is strong player. He deserve niya yung pagiging world champion niya kasi sobrang lakas talaga ni Ding. Nakita ko yung mga laro niyan kahit dati pa antitindi. Kaya nga nag-2800 yan eh dahil sa accuracy niya. One of the most accurate chess player yan during his time na nasa form siya. Tapos ngayon, sobra yung mga blunder niya, ang dadali. Anong nangyari? Tingin ko psychologically broken itong si Ding Liren. Kaya ganyan kasagwa yung laro niya eh. I'm hoping na sana makarecover pa siya before World Championship match. Kasi kung ganito pa rin po siya, bubugbugin siya ni Gupesh.
Anyway guys, yung mga sinasabi ko na yan, sariling opinion ko lang yan. Maaari pong mali ako and hopefully mali ako na ganun nga. Baka hindi lang maganda tulog. Anyway, dahil po sa panalo ni Magnus Carlsen, siya na po ang leading sa tournament. At pumapangalawa po si Hikaru. Grabe si Magnus, no? Lakas si Magnus. Anyway, abangan niyo po yung mga susunod nating video. Muli ito po yung Coach Speedmaster, Daniel Causo. Hanggang sa muling pagkikita. God bless po mga kabiyay. Thank you po sa support. Bye-bye. That little mouse, 'cause I'm an albatross.